Dennis and Marjorie, hindi ko kaya. Sir, ano lang, at sakay naman na tayo, no? Ito na, ready na po kami. Ano lang po, sorry, to be part of the movie. Okay naman, happy at nung ikwento sa akin yung nung ikwento pa lang sa akin ni Gabby yung magiging story. Syempre excited ako. Number one, excited ako, maganda yung role ko. Number two, syempre excited ako dahil first time kong makakatrabaho sa pelikula si Claudine. Bago ko ginawa yung movie, nakita kami ni Claudine dahil nagninong ako doon sa binyag ng kanyang anak. So, after mga ilang araw, sabi nga sa akin ni Claudine, Kuya, may tatawag sa'yo dahil may movie. Palagay ko bagay sa'yo yung role na o-offer nila sa'yo. So, nung tumawag sa akin si Gabby, kinuwento niya sa akin yung role. And sabi ko, ang tagal ko nang hindi gumagawa na gay role. The last time na nag-gay role ako, siguro mga 20 years ago. Wow. Oo, kasi mga Andrew E. movies pa. So, nung pinexplain sa akin na magiging role ko, hindi siya yung gay na loud. Hindi siya yun eh. Magdamit lang loud. At yung mga kapatid nating LGBTQIA plus community na 20 years ago, iba yung portrayal sa media. Correct. Sa ngayon. Ngayon mas gay ako, pero hindi siya loud. Mayaman ako. Kasi ako may-ari nung flower farm. And maganda yung magiging role ko dahil sa akin lalaki yung karakter ni Mutya. Sa akin siya magdadalaga. Saka sir, kasi dati pag gay, comedy lang siya. Hindi. Ito 50% comedy pero 50% drama. Oo, drama siya. Buti available po kayo for the film. Yes, mag-shoot naman kami August eh. Nung inumpisahan ko tong movie, patapos na yung taping namin nung season 1 ng Walang Matigas na Pulis. So, nung tapusin ko tong movie, doon pumasok uli yung second season ng Walang Matigas na Pulis. So, eksakto siya. And in between ng Walang Matigas na Pulis and this movie, I was shooting Bad Boy 3 with Robin Padilla. Grabe nga dahil nagkasunod-sunod yung project ko eh. Diba? Tsaka magaganda yung project ko. Diba? Bongga ng career mo ngayon, Denny. Oo, hindi ka na bakante. Yes, for the past 6 months. Wow. Dennis, kumusta ang puso mo ngayon? Okay naman, may girlfriend ako ngayon. Alam na. Wow. Pasensya na kayo ha. May girlfriend ako ngayon. Masaya ka ngayon sa lahat ng bagay. Wait lang, iba pa po ito sa baby mama ng mga anak mo sa Australia. Yeah, I got separated noong 2020. So my ex-wife brought my children sa Sydney. Yung panganay ko si Gavin is already 11. Tapos yung bunso ko si Maddie is already 6. So for the past 3.5 years doon na sila nakatira. Kaya medyo madugo ang labanan dahil medyo mahal ang child support. Dahil mahal ang dolyar eh. So, ang child support ay Australian dollars din. So, awa ng Diyos, I'm able to support and I'm able to send them yung kanilang monthly child support. So, yung monthly child support mo dollars? Australian dollars, yes. Pero yung mga bata na lang naman, Dennis, ang sinusupport mo. Yeah. Kasi, walay na kami. So, yun. Kailangan ko silang isupport ng tuloy-tuloy at consistent kasi nag-a-apply ako ng Australian visa para madalaw sila. Pag bad shot ka sa embassy, hindi ka mabibigyan ng visa. Sir, maganda naman yung paghihiwalay nyo nung... Yes, maayos naman. So maganda naman yung co-parenting namin and regular ko naman sila nakakausap ng video call. Pero siyempre this past 2 years talagang inaantay na ako ng dalawang bata na madalaw sila. Kaya lagi ako talaga dun sa dalawa. Sobra. Ano po yung natutunan nyo sa hiwalayan nyo dito sa baby mama nyo na to? As opposed to, of course, your first. Well, yung character development nyo lang doon. Yung character development, madali. Ngayon, monthly, binibigyan mo talaga sila. Yeah.
Marami kang bagong natutunan sa buhay and kumbaga yung mga dati mong nagawang pagkakamali o pagkukulang, parang sana mabawi ko this time, parang gano'n. So, awa ng Diyos, tuloy-tuloy ang trabaho, so tuloy-tuloy din yung support. Dennis, so malaki ang difference ngayon, would you say, ng relationship mo sa dalawang anak mo na nasa Sydney dun sa mga anak ko nandito. Na nandito. Kasi, alam mo, yung mga anak ko, kung sino pa nga yung nando sa abroad, parang mas madalas ko pa silang nakakausap. Although hindi ko sila mahawakan, hindi ko rin sila mayakap. Pero I hope itong mga dadating na months, dahil nagsimula na nga na nung birthday ko, nagulat din ako dahil gabi na nung ma-receive ko yung text. Noong una nga, hindi ko alam. Sabi ko, number pa pala niya to. Unexpected po ba yan? Number pa pala niya to. So hindi nyo inasahan talaga? Nagulat talaga? Oo, hindi kasi mga ilang years. Oo, tagal. So hindi na dire-diretso yung text nyo ni Julia? Hindi, after that? nag-text lang siya, may short message siya. May short message siya ron. Tapos sumagot ako. Tapos meron din ako short message. Tapos yung short message ko, ang sinagot niya sa akin, icon ng heart. Kumbaga, end na ang chika. Icon na heart. Pero hard. So ang sinagot ko, heart din. Yun na yun. Pero sir, after that, nagka-text pa kayo ulit o nagka-usap? Hindi pa. Ano na po natuloy? Dennis, meron ka bang conscious effort ngayon na parang kung ano man yung nangyari before dun sa mga anak mo kay Marjorie, of course, and this time sa mga anak mo na nasa Sydney, para hindi mangyari ulit. Hindi maulit. Yung naging relationship. Hindi siya pwedeng i-compare kasi nung maghiwalay kami ni Marjorie, si Julia was already 10. Eh this time ito, nung maghiwalay kami, si Gavin is only 8. So mas younger, pati siyempre yung utak mas bata. Magkaiba. Dennis, naiyak ka nung nabasa mo yung message? Actually, hindi ko alam, bigla na lang tumulo yung luha. Sir, are you hoping na after po Julia, sila Claudia, sila Leon, sana Sumunod. makapag-communicate Yeah, I'm sure naman siguro nalaman din naman ng mga bata. Siguro nalaman din ni Claudia at ni Leo na ate texted Papa. Pero si Leon kasi sa interview ko before talaga sabi niya, namimiss siya talaga kayo. Yes, naman. Kumbaga si Leon yung huli ko nakausap eh. Siya yung huli ko nakausap na sa lalaki yun eh. Diba? So, talaga namimiss ko siya. Dennis, sorry for asking this di ba tingin mo okay lang kaya kay Julia na you talk about yung pagka-text niya ngayon? Hindi ko alam, hindi ko sure. Parang, Actually, kanina nga umaga, sino ba kausap ko? Tatanong ko pa nga lang kay Tita June. Gusto kong tanongin ang kay Tita June dahil 2 o 3 reporter na nag-text sa akin na sabi niya, Dennis, okay lang ba mag-react ka dahil nabalitaan namin na nag-text sa'yo, nag-greet sa'yo ng birthday mo. So, tinatanong ko sa sarili ko, okay lang ba na sabihin ko sa mga press na nag-text siya? Sabi ko, hindi ko alam kung tama, pero Yun ang nararamdaman yun ang nararamdaman ko na okay naman na malaman ng tao na Sure lang nag-text kayo. sa akin, di ba? Oo. Parang Kasi proud ka lang. Nung hindi siya nagte-text na may-mention mo eh. So, nung ngayon nag-text yung na. maturity kasi to actually kind of Kasi diba, tama lang na sabihin. right now, what will you do different this time na maayos kayo? I think I should talk to her more privately. Kasi hindi ko alam kung yung mga numbers nila existing pa. Tapos, may nagturo kasi sa akin na dun sa mga social platform na hindi mo malalaman naka-block ka. Kasi meron yatang mga pinipindot doon na hindi mo alam kung naka-block ka, pero actually naka-block ka. So there was a time na parang hindi na muna ako magre-reach out kasi palagay ko naka-block ako. So hindi ako, kaya nga lagi nila sinasabi sa akin, ba't di mo tawagan, ba't di mo i-text? Kasi tinry ko din naman noon yun. Eh kaya lang nung wala akong reply na na-receive, so sabi ko baka ako naka-block or hindi nila nare-receive. That's why
I always greet them sa special occasion, Christmas, New Year, birthday, Valentine's, na binabati ko lang sila usually sa Instagram ng greetings ko, and I'm already sanay na walang reply, so sanay na ako. Kaya nagulat kayo, no? Sumagot. Kaya nagulat ako May na kusang loob. binati ako nung Wow. birthday. Kung mapapanood po nila to ngayon, siyempre kung mahirap sila i-reach, ano po yung gusto nyong maparating? Na sana pag nag-greet ako, pag-reply na kayo sa akin. So would you say na yung text ni Julia yung pinaka-best gift mo nung birthday? Yes. I cried. Sir, kanina na pag-usapan yung kasal. Kasi bali-balita nga yung Yes. pag-uusapan na yung kasal ni Julia at ni Gerald. Nagkakasal na ba kayo ni Gerald ulit? Hindi na. Hindi pa. The last time na kausap ko siya sa telepono pa, mga 20... Kailan mo sila naging boyfriend? 2018 ba? 2021. Na maging boyfriend? Si Gerald, sila ni Before pandemic. Bago pa mag-pandemic. Parang 3 years sila Before gumamit before pandemic. No, that movie. Anong movie yun sa Japan? No, anong year yun? Yung movie yun? 2019. Oo. So, ibig sabihin, sir, Before